Isang bagong pangalan ang nadadawit ngayon sa kontrobersyang matagal nang hindi matahimik, ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa gitna ng halos 2 taon ng pananahimik, bigla na lang lumutang si alias Totoy, isang dating insider umano sa mundo ng online sabong na ngayon ay nagsisilbing whistleblower. Sa kanyang pagtestigo, direkta niyang binanggit na may isang kilalang babaeng artista ang sangkot sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero. Ayon sa kanya, hindi ito ordinaryong artista. Isa raw itong matagal nang may koneksyon sa mga negosyante, opisyal ng gobyerno at mga personalidad sa mundo ng sabong. Mabilis ang naging reaksyon ng publiko. Sa kabila ng hindi pagbabanggit ng pangalan, ang mga paratang ni Totoy ay tila nagbigay ng direksyon sa mga mata ng netizens. At iisa ang pangalan na lumulutang sa mga komentaryo, Gretchen Barreto. Sa showbiz, matagal nang kilala si Gretchen bilang isang matapang at prangkang personalidad. Hindi na bago sa kanya ang kontrobersya. Ngunit ang madawit sa isang kaso ng mga nawawalang tao ay ibang usapan. Hindi ito tsismis. Hindi ito away sa pamilya. Ito ay seryosong alegasyon na may kinalaman sa krimen. Sa social media, may mga lumalabas na screenshots at lumang video clips kung saan makikitang konektado si Gretchen sa ilang kilalang personalidad na minsan nang naiugnay sa online sabong. May mga larawan ng mga party, kasunduan sa negosyo at mga lumang interaksyon na muling binubuhay ngayon upang gamiting ebidensya sa spekulasyon. Maging ang ilang dating interview ni Gretchen kung saan binabanggit niya ang kanyang pagkakaibigan sa mga negosyanteng may sabungan ay binabalikan ng publiko. Hindi pa man nagbibigay ng anumang pahayag si Gretchen, may ilan nang nagsasabing malinis ang kanyang konsensya. May mga tagahanga niya na nagsasabing hindi siya ang uri ng taong makikisangkot sa ganitong klasing bagay. Ngunit para sa mga naghahanap ng hustisya, hindi sapat ang katahimikan. Gusto nilang marinig ang kanyang panig. Gusto nilang malaman kung paano napasama ang pangalan niya sa listahan ng mga iniimbestigahan. May iba namang naniniwalang ginagamit lang ang pangalan ni Gretchen para pagtakpan ng mas malalaking personalidad sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Sa panig ng mga kaanak ng mga biktima, ang lumabas na pahayag ni alias Totoy ay nagbibigay ng panibagong pag-asa. Matagal na silang naghihintay ng linaw. May ilan sa kanila ang nagsabing may mga pagkakataong binayaran sila ng katahimikan, o pinaniwala sa mga kasinungalingan. Ang pagkakadawit ng pangalan ng isang sikat na artista ayon sa kanila ay hindi na nakapagtataka. Marami na raw silang naririnig noon pa man, ngunit walang lakas ng loob upang magsalita. Ang investigasyon ay patuloy na isinasagawa ng mga otoridad. May mga bagong leads na sinasabing sinusundan na ngayon at may mga pangalan na raw ang ilang kasabwat. Pero sa kabila nito, wala pa ring malinaw na pagkakaresolba sa kaso. Patuloy pa ring naglalaho ang mga ebidensya at ang ilang testigo ay natatakot magsalita. Ang tanong nga ngayon, ano ang magiging tugon ni Gretchen Barreto sa isyong ito? Mananatili ba siyang tahimik? O haharapin niya ang paratang upang linisin ang kanyang pangalan? Kung totoo ang sinabi ni alias Totoy, ano ang magiging epekto nito sa industriya ng showbiz at sa pananaw ng publiko sa mga iniidolo nila? Kung hindi naman totoo, sino ang may pakana ng pagsangkot sa kanya at bakit siya ang pinili? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang issue ng mga nawawalang sabongero ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng marami. At kung totoo mang may mga personalidad mula sa mundo ng aliwan na sangkot dito, dapat lang na umusbong ang buong katotohanan. Hindi sapat ang kasikatan upang itago ang uhaw ng mga tao sa hustisya. Ang sino mang sangkot, sikat man o hindi, ay kailangang managot.